puntahan natin si Lebiste at pakinggan natin yung banta ni Lebiste, mga bossing. Maraming mga nakikiusap na tumahimik ako tungkol dito at pipigil na rin ang mga atake sa akin. Pero, nasa kanila kung gusto nila na tuloy-tuloy ako. Dali. Yan yung palabas ni Lebiste, mga boss chief mo, sir. No? Dahil sa Cabral Files, kaya may mga umaatake sa kanya. Dahil sa Cabral Files, kaya merong yung pati yung Department of Energy ay pinagmumulta siya ng 24 billion. Sa pagkakaintindi ko, mga kababayan, sa lahat ng ito, no? Pakinggan natin yung Department of Energy, Secretary Garin, ano sabi? 2019 pa lang namin, 2019 pa lang pinapadala na namin si Lebiste ng notice. Yun ho, mga kababayan. Kumbaga, 2019 pa lang, alam nila na hindi nagpa-function at alam nila na hindi ginagampanan ni Lebiste yung kung ano yung naipangako para doon. Ngayon, yung Cabral Files, natsyempuhan na lang nila yan eh. Nakahanap na lang sila ng tiyempo dyan eh. Yun yung pagkakaintindi ko po. Nakahanap ng tiyempo na makisali doon sa mga isyong ganito. And then after, sige, palabasin natin para magmukha kang hero. Para yung matagal ng notice sa'yo ng Department of Energy, matakpan. Kasi ako, ramdam na nila na iba yung Duterte administration at iba itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na lahat itinatama sa administrasyon. At tatamaan siya kapag hindi siya nag-ingay. So ang nakikita ko dito, hindi panapalbutas, pambalandra, pangharang para hindi marinig ng taong bayan yung problema niya doon sa solar niya. Kaya ingay. Lebiste file. Cabral Files. Araw-araw pagbabanta ho. Para daw doon sa mga nakikinig sa social media. Na maglabas ng impormasyon at baka ang mga kasama nila ay matatamaan. Pero kung ako ay pumili, personally, nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Dahil, syempre, napapatunayan din na may mga natatamaan sa mga sinasabi ko. At I'm not addressing this to the media, I'm addressing it to... Pero sandali lang ho, mga bossing. Ito aaminin ko sa inyo. Yung nakita ko doon sa Cabral Files, listahan ng mga proyekto eh. Ano po? Listahan ng mga proyekto. Lahat po ba yun? Sinasabi niya na ghost project lahat yon? Or wala lang, listahan ng mga proyekto. Pero kailangan pang hanapin, hagilapin kung sino doon yung mga lumabag sa batas o gumawa ng mga substandard na mga project. Parang nakikita ko lahat yun proyekto ng DPWH. Yun lang. Diba? Pero kailangan pang isa-isahin yung tipo bang eto pag inilabas ko tong mga files na to, eto ang listahan ng mga tao na humiling ng proyekto o gumawa ng proyekto pero lahat ng ginawa puro mga substandard. Parang mix lang din po yun. Parang kabuuan ng mga proyekto lahat yun eh. No? Masama yung pangalan mo doon. Tapos naipagawa mo naman yung mismong proyekto, walang masama. Hindi dumalo sa Blue Ribbon si Baba, Aimee. May live stream ka ba mamaya, Mark? Meron tayo nyo. No, mamayang gabi. Mamayang gabi dito sa side namin sa Estados Unidos at bukas ng umaga alas 10 diyan po sa Pilipinas ang live natin. Remy Nofiel ng Ceresa Force, baka may command ang nanay ni Promil Kid. May balak daw tumakbong senador sa 2028. Kaya nagpapasikat si Crying Lebiste. Posible din, pero mas ang tinitingnan ko dito para ma-cover yung problema niya doon sa solar. Others who might be listening online. Ako po ay nakarating dito
dahil kinakalculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako Andali, ito nga, may problema ka nga di ba? Kaya nga meron sa yung inano na 24 billion na pinapabayaran na danyos. haharap ng ganito sa inyo ngayon. At kung may mga pipilit Oh, na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy o kakasuhan mo din. Kagaya nung ginawa kay Atty. Claire Castro na galing sa ombudsman yung mga ibinlag at nireaksyonan ni Atty. Claire Castro. Kakasuhan mo din. So kagaya nung ginagawa namin pagbablog na kinukuha namin sa mga news at nire-reactionan namin, kakasuhan mo din. tuloy pa ito, Ah, tutuloy-tuloy pa ang ating mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa ah, dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Oh. Mahirap, boy. No? Mahirap, lalo na nakikita ng mamamayang Pilipino kung ano yung gustong takpan. Pababagsakin daw ang baka daw yun pa ang maging dahilan ng pagbagsak ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nasa inyo, kung gusto nyong tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. Katakot si Labiste, ano? At ako, iyak na mamaya sa nanay. Anyway, mga boss chief pa mo, sir, ha? Magpapaalam na ako kasi kailangan ko na tutukan itong ginagawa namin. Madami pa, matagal pa. Siguro mga 10 araw pa ako magiging busy ho doon sa mas malaking gym na inaayos namin. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga boss chief pa mo, sir. Bukas, alas 10 ng umaga, Pilipinas time, naka-live po tayo.